Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding the scoundrel, the fugitive. There were talks inside Camp Bagong Diwa na meron daw $5 million bounty sa ulo ni Ramil Madriaga. And allegedly, parang sinasabi, this is coming from somehow connected sa mga Duterte. Wait lang, meron bang ganyan? Tingin mo ba, sige sabihin na natin first time mo to narinig, pero tingin mo ba kailangan seryosohin ito? Depende pa din kung saan ano yung sources niya. Pwede naman tayo lahat magbigay ng opinion. Baka naman kasi opinion lang ng tao yan. Sino source? Dapat malaman din natin yan. Bago bago ako makapagbigay ng opinion, kailangan credible ba yung source? Sino ba nagsabi talaga niyan? Kung chismis lang Alam yan, mo, walang sa totoo lang, ito pa gusto ko idagdaga kasi ko lang din to narinig itong 5 million bounty. Parang ngayon lang. I think this year lang para lumabas yung nagulat issue nga ako na sa'yo, di ko alam na wala akong idea just 5 billion na yun. for some reason. Pero I think the only issue is this. Doon sa 5 million bounty na yon, sino magpapatunay? Siyempre wala namang kung tutuusin, kung ikaw ang mastermind, bakit mo naman gagawa ka ng paraan para mahanap ka? Hmm. Ating public discourse natin right now. Ang hirap din kasi paniwalaan kung totoo man yun. Unless may makita tayo talagang sulat. Yeah. And because eto napag-usapan na rin natin at ngayon mo lang din narinig at ngayon ko lang din 'to nalaman, because of this 5 million bounty, there should be a tight security more para kay Ramil Madriaga up Oo. until Sabihin pa nating allegedly lang. Yes, bakit? There's an incident, 'di ba, na nangyari. Prior pa sa ngayon lang 'yan, 'di ba? O prior pa diyan, ibig sabihin kung totoo 'yan, meron ng nakakaalam talaga niyan, talagang ano, puwede nating sabihin na connected diyan yung nangyari sa kanya ngayon pa lang, connected diyan sa sinasabing 5 million bounty. totoo. I think importante din nating malaman that this is a high profile case. Yeah. Ang connected dito is the sitting Vice President of the Philippines, which is the most highest political seat ngayon sa bansa natin. Correct. Hindi lang ang pinag-uusapan natin mga Duterte, I think yung mga maaaring masangkot. Kasi parang yun yung sinasabi nila eh. Sinasabi din ni Attorney Palad na hindi lang si Sara Duterte na andoon kahit doon sa Blue Book. Maraming mga involved na tao na either private, may hawak ng negosyo, na they don't want him to testify kasi malalabas yung kanilang pangalan. I think this is one of the biggest sa buhay niya. Baka nga makakita pa tayo ng ano dun, kongresista, 'di ba? Hindi po pwede kasi 'di ba halos 'di ba halos lahat Sir Billy, we will never know until oo. Kasi 'di ba naalala mo yung yung paglabas ng mga kontratista? 'Di ba nag-i-issue yan? Lumalabas na hindi lang pala panahon ni BBM. Panahon pa pagkatapos ni Pinoy, nagsimula lahat sila from dredging, hindi kumita sa dredging, actually pumasok sa mga bridges. parang ano 'yan, 'yan yung, point of entry yung kay Pinoy and then the penetration is sa Duterte. Puwede ba ibang term na lang? The start. Ay, oo nga, yun nga. And Halata nga. then tapos yung, Sanay. the final parang Tama. gano'n.